kahapon nga po, kanina nasa mga balita din natin, umabot nga po sa 201.7 millimeters po ang ulan na ibinagsak sa Metro Manila. At sa ibang mga balita, sinasabi din po ni MMDA Chairman Romando Artes na sa loob lang daw po ng 2 oras, 138.7 millimeters po ang ibinagsak na ulan dito po sa Metro Manila. Attorney Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga po, DJ Chacha, at sa inyo po, Kated, at sa inyong tagapakinig. Good morning po, Chairman. Chairman, marami pong lugar ang binaha kahapon, hindi lang dito sa EDSA, maging sa iba't ibang panig po yan ng Metro Manila. Nabanggit nyo po sa iba't ibang interviews kahapon yung matinding ulan na naranasan natin kahapon. So, ang tanong po namin ngayon, talaga po bang dahil dun sa tindi or extreme na pag-ulan, yung dahilan kung bakit hindi kinaya ng ilang mga kalsada natin yung kung bakit nagdulot po ito ng baha, or may iba pa po bang rason? Gumagana po ba yung mga flood control projects natin, and even yung mga drainage po ba natin, isa rin kayang dahilan dahil nabarahan po ito ng mga basura? Ano pong explanation sa malawak na pagbaha kahapon, Chairman? Well, ang talagang pong pangunahing rason ay yung pong malakas na pag-ulan. Sabi niyo nga po, 201 mm ang ibinagsak sa atin within 5 hours at 138 within 2 hours. Ang peak po niyan between 12 noon to 2 p.m. Yan naman po ay base sa datos ng Pag-asa sa Science Garden Monitoring Station. At kung i-compare po yan sa Ondoy, ang Ondoy po 455 mm in 24 hours. So 44% po within 5 hours ng Ondoy na rain yung bumagsak po sa atin. Kaya po talagang napakarami ng volume. Yung po mga obstruction, basura, contributory pa rin po dahil marami pa rin pong drainages na noong naalis po namin yung mga nakabarang basura ay dumaloy naman po yung tubig. It's just that, yun nga po, yung paglalabasan din po nitong mga drainages na ito, tulad po nung sa Sunog Apog, dahil napagana na po ng DPWH yung bomba dyan, ay bumabalik din po yung tubig kasi ipapump out sa Sunog Apog, nag-overflow naman po. So, bumabalik po yung tubig. Ganon din po sa Araneta Avenue. Umapaw po ang San Juan River. So, nagba-backflow po yung tubig instead na mailabas. So, talaga pong pangunahing rason, masasabi ko po ay yung volume po ng ulan na dumating sa atin kahapon. Yung ganun po bang extreme rainfall, Chairman, kaya po ba yun ng mga drainage systems natin, yung existing drainage system na meron tayo? To be honest po, ipag ganyan po, hindi po talaga kaya. Kaya po, even po yung ating mga bomba ay hirap dahil po, although marami po sa ating mga bomba ay malalakas na rehab po yan under World Bank ng DPWH. Pero pag ganyan po kasing kalakas, medyo yung iba po na mga luma nating bomba ay overwhelmed, hindi po nakakaya yung volume. At dahil po maliit yung drainages natin, yung ibang bomba namin kahit na gumagana, minsan po hindi kaagad umaabot yung tubig. So, medyo talaga pong sobrang dami po ng ulan na overwhelm po lahat yung ating mga intervention. And with your words din po mismo, Chairman, na sinasabi nyo, parang yung ganong kalawak na pag-ulan, hindi talaga kaya ng drainage systems natin. Pinag-uusapan na po ba ngayon kung i-update po ba natin ito? Kasi kung climate change na talaga yung na-experience natin ngayon at sinasabi po ng mga scientists na talagang extreme rainfall ang mararanasan natin pagka po ganitong halimbawa ay may El Nino, mas pinapalakas po niyan yung mga pag-ulan na nararanasan natin. Paano po ang gagawin kaya natin dyan? Well, nag-request lang po kami kasama ang DPWH. Tinatapos lang po yung pre-feasibility study na ginagawa ng DPWH po regarding po sa isang comprehensive drainage master plan dito po sa Metro Manila. Yan po ay napaka-importante kasi minsan po hindi nag-uusap yung drainage na ginagawa ng LGU, ng DPWH. Minsan magkakaiba po yung sukat, magkakaiba po yung elevation, kung saan tutuloy. With the comprehensive drainage master plan po, ang lahat po na yan ay ma-reconcile para po kahit regardless po kung sino ang gagawa
ng drainage, either DPWH or LGU, isa lang po ang susundin nila na design, yung comprehensive drainage master plan. Kami naman po sa MMDA, mga repairs lang po kami, hindi po kami nagpapagawa ng bago na mga drainages. Oo. Comprehensive Drainage Master Plan po yung binabanggit ninyo. Tinatapos na lang po sa ngayon. Kailan po kaya ito matatapos kung sakali, Chairman, sa ugnayan niyo po with DPWH? Pre-feasibility pa lang po yung ginagawa, meaning preparations po para sa paggawa ng TOR para po ma-request yung funding for that particular study po. Oo. Or ano po. Chairman, magtataka ka rin, no? Sa nilaki-laki ng perang na ilaan na po sa lahat ng mga flood control projects for Metro Manila at sa mga nagdaampong mga malalaki, no, na mga culvert na inilatag ng DPWH pati sa Araneta Avenue. Ngayon, pinag-uusapan na naman nila ang comprehensive master plan ng drainage sa Metro Manila. Chairman. Diba? Opo, hindi ko po masasagot yan, Kate. Kaya nga, no? Outside of my jurisdiction na po. Pero kami po ay tumutulong sa pagsasaayos niyan. Kasi nga po, kailangan po ng close coordination with the 17 LGUs po ng Metro Manila, Kate. Sige po. Ito lang po, Chairman. Yung Araneta Avenue, kahapon po na naman, lampas tao ang tubig doon eh. Naunawaan po natin yung volume ng ulan and then kasi kapag din nagsama-sama pati po yung high tide, no? Yung outflow natin sa Pasig River at ilang pang mga daluyan po ng tubig, definitely po aatras yan, ano? Kaya mahihirapan. Pero bakit po ganon ang nangyari diyan sa Araneta? Na dati po hindi na nangyayari yan, in fairness eh. Pero kahapon po, ganon ang nangyari. Opo, as I've said, medyo sobra po yung volume at umapaw po yung tubig sa San Juan River. Yan po kasi nagdi-discharge yan by natural flow lamang po. So, nag-backflow po yung ano. In fact, nag-uusap ko po kami ni Sec Beans. I recommended po na lagyan ng flap gate. Ito pong mga outfall ng Araneta Avenue para po pag mataas po yung tubig sa San Juan River ay hindi po mag-backflow papunta or pabalik ng Araneta. So, yan po ay isa sa mga pinag-aaralan. At meron naman pong mga, I think, mga pumping stations na ongoing yung paggawa na magdadivert po ng ibang tubig na bumabagsak po dyan sa San Juan River at sa Araneta Avenue po, Kated. Sige po, kasi nga ito ho ay DPWH project, no? And in fairness po naman, MMDA po itong ating kausap. Yung mga underpass natin kahapon, ano ho naging problema doon, sir? Sa mga, ang tagal din bumaba ng tubig. Opo, particularly yung Magallanes, Kated. Ayan po kasi ay catchment eh. Kung mapupunan nyo, kung kayo dumadaan dyan, yung tubig na galing sa extension, Pasong Tamo Extension, Pasong Tamo EDSA, dyan po talaga naiipon kasi medyo pababa po yan. May ginawa na po kaming sampit dyan, meaning okay lang po yun na maliit, kung saan itutusok yung mobile pump namin. Hindi pa lang po naiipwesto. Ipapump out po namin yung tubig dyan, papunta po sa isang lagosan ng tubig na makakapture naman po ng isa naming pumping station. Siguro po within the week, ayusin ko yan, Kated, para hindi na po maulit-ulit yung ganyan pong kalalim na pagbaha dyan po sa area. Okay. Meron ako napanood na video dito ho sa anong tree pa ito? Itong sa may bandang Centro Escolar University po na nagbara? Iyan po ay isa pong creek, Kated. Hindi ko lang po ma-recall yung exact name. Pero nag-overflow po yung creek na yan na nasa gilid po ng San Beda and CEU po. Sa Menjola ito. Menjola ito. Yung Menjola Bridge po. Yung po yung tinatagusan ng Menjola Bridge. Diyan po ako graduate kaya kabisado ko po yan sa San Beda.
O, ano pong dahilan dyan kung bakit po nagbara yung tubig? Mayroon po kaming nakitang isang obstruction Mhm. para siyang mga ship piling po, cutted, Mhm. na noong amin pong inimbestigahan ay parang preparation sa isang trabaho po na DPWH na I think may ginagawa po sila dyan na Okay. So, yung DPWH, meron silang ginagawa dito na hindi pa tapos na naging dahilan ng pagbabara ng creek. parang ganun po ang lumalabas, Kaped. Opo. Kasi parang mga ship piling po yung Yes. impede Mhm. na naharang po talaga yung tubig kasi makikita Yes, oo. sa Nakita ko sa report po visuals ng eh. tao Opo. Opo, meron pong mga nag-post kasi na iba, no, na ilang pong mga individual. Kaya ko nakita ito, no. At ika nga magtataka, bakit mismo sa ilalim ng tulay may mga nakabaon na mga sheet, no, ng mga bakal. Opo, yan po ay kinommunicate naman po natin kaagad Mm. sa DPWH para Mm. po nga matingnan nila at kung kailangan po ay iyan po yung mga ganyan pong obstruction ay nire-recommenda po naman natin na tanggalin kaagad kasi po tulad po niya mga sheet pipes siguro Oo. naman po madali pong bunutin yan, Kated, kasi medyo lumalim po yung tubig sa PEU kasi nagpunta po doon CGM to inspect kung Oo. ano nangyari. At yan din po yung nakita si CGM Nick Torre. Oo. Kumbaga po, iniwan ng kontratista ng DPWH, no? Yung nakita ko pong picture, medyo may kalawang na po yung pit pile. So, hindi ko po alam kung matagal Yes, sir. na po yun doon, Kated. Opo. Pero ngayon lang naman po nag-overflow yung yung pong particular na creek or ilog na yan. So, kaya ngayon lang din po namin na may ganyan pong obstruction. Yes, sir. Opo, okay. Sige. So, sir, ito hong Skyway natin, talaga pong napakaraming na late, no? At iba ho, naiwan talaga ng flights kasi nga tumuko dito. Dahil din sa hindi ho naman hindi makadaan sa ibaba sa mga exit, no? Saan po Opo, particular? kasi po, medyo lumabing. Go ahead, sir. Lumalim po yung tubig sa Pasay din area po, Kated. Dahil po, hindi rin nga po makalabas kaagad yung tubig. At yun nga po, yung ating mga bomba ay overwhelmed po. So, yung volume po ng tubig ay hindi po nakayang ilabas agad ng mabilis po. Tulad po ng dati. Kasi diyan naman po sa Pasay, halos hindi na po masyadong binabaha po, Kated. Opo, so particular po sa may Buendia, ano, yung mga exit Buendia, pa southbound po ito, at doon sa area ng Bikutan din, if you remember, dati na po may problema dyan eh, parang bumalik na naman po, pati nga SLEX na Opo. barhan. Oo. Patitingnan ko rin po, kasi po minsan, Kated, parang nanggagaling doon sa golf course yung patingnan ko lang po, baka may problema lang po siguro Sa Villamor? drainage po doon. Yan ba sa Parang Villamor? po dati po kasi doon parang doon ang gagaling ang tubig, if I recall it right. Hindi ko po masabi for certain na Okay. yung nangyari po kahapon ay ganoon din pong Sige. incident. Pero Opo. patingnan ko po lahat yan, Kated. Inaaral naman po namin sa ngayon yung mga binang area kung ano Opo. po ang dapat gawin. So inaaral nyo sa ngayon, kapag ho ba ganyan po ang nangyari na delubyo, meron ba kayong after the incident po, meron kayong parang pagpupulong na gagawin to assess ano ba talaga nangyari sa mga problematic areas so you can address the problem? Today ho ba may meeting kayo, po, Chairman? although may Metro Manila Council meeting po kami mamaya. Pero yan po, real time po, meron po tayong mga tinatawag na district, mga engineers po na assign na may kanya-kanya silang area of jurisdiction, Kated. Sila po yung nagre-report niyan doon sa mga under nila ng mga pumping stations, yung lugar. At inire-report naman po yan sa atin real time. At tapos po sila po mismo yung nagbibigay ng rekomendasyon dahil kabisado po nila yung area.
normally. Opo. So, lalo na po kung extraordinary po yung pagbaha, meaning wala naman talagang baha dyan, tapos nagbaha, sila na po yung nagde-determine kung ano po yung naging cost at ano po yung recommendations nila. Opo. At yan naman po ay pinupulong after po ng ganitong mga major events. Sige po. So kami po ay muli pong makikipag-ugnayan po sa inyo para nga dito po sa inyong pagpapaliwanag sa ganito pong uri ng mga pangyayari. Salamat po na marami, Chairman, sa inyo pong panahon. Salamat po at mag-ingat po tayo. Opo, maganda umaga po. Yan po ang Chairman ng MMDA. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.